Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po ulit ang inyong lingkod na si Deo Durano TV 2.0. Tuligsain po natin itong mga kawatan, mga switik, mga kuratong, mga anak ng demonyo, mga kababayan. Mga satanas sa gobyernong ito na walang iba kung hindi kunin ang pera ng bayan at magpakasasa sa pera ng bayan, mga kababayan. Walang ibang iniisip. Imbis na tulungan ang bayan, tulungan ang mga tao, walang ibang ginawa kung hindi ubusin ang pera ng bayan at ang ibalik sa taong bayan, 5 kilong bigas, 5 latang sardinas, noodles at asukal, mga kababayan. Yan lang ang kaya nilang ibigay sa atin, pero mali-maliit ang pera ang inuwi nila sa kanilang bahay. Pakinggan lang po natin ang favorite song ng ating presidente, mga kababayan, na si BBM. Ito po yung favorite song niya. Bangag, par, bangag, bangag, par, bangag, par, bangag, bangag, par, bangag, par, bangag, bangag, par, bangag, par, bangag, 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 bangag. Yan po ang presidente na favorite song na kanta niya yan, mga kababayan. So ngayon naman po, mga kababayan, balikan po natin yung SONA niya nung nakaraang 2024 regarding po yata doon sa 20,000 na classroom na natapos na. At 23 po yata to o 2024. 23, yan. Parang ganun po ang mga tao na ito, na SONA niya. So, pakinggan lang po natin kung paano niya pinangako na naman ang mga natapos niya at gagawin pa niyang mga classroom, mga kababayan. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil 22,000 mga kababayan na nabuksan na at dadagdagan pa na. Tuloy lang natin si BBM, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Ituloy natin siya, ha, mga kababayan. talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Yan, mga kababayan. Maglalaan tayo ng sapat 40,000 school classroom ang kanilang gagawin pa bago matapos ang termino ng ating kagalang-galang na presidente. Ito kaya si BBM, mga kababayan, nagtrabaho ba talaga to? Bakit hindi niya alam na parang niloloko siya ng mga gumagawa ng script na yan, ng sulat sa SONA, mga kababayan. Kasi kung ako presidente, bago ko sabihin ito, i-check ko muna ito. Di ba po? Kung totoo ba ang sasabihin ko sa bayan ito. Kasi SONA ito, mga kababayan. Buong Pilipinas nakikinig sa SONA. Pero lahat ng sinasabi nito, puro kasinungalingan, panluloko sa taong bayan. Una, sabi niya, 22,000 na classroom gawa na, tapos na, nagagamit na ng mga estudyante at dadagdagan pa ng 40,000 room bago matapos ang kanyang termino. Yan ang kasinungalingan na pangako ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Harap-harapan po in national TV, araw ng kanyang pag-ulat sa bayan ng kanyang ginagawa, pero hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi niya dito o hindi. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Niluloko po tayo sa harap ng kanyang pagtalumpati sa harap ng taong bayan. Pero anong sabi niya? 22,000 na classroom ang tapos na at gagawin pa nilang 40,000 room
bago matapos ang termino ng administrasyong ito. Mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Dahil niloloko tayo harap-harapan, nagsisinungaling. Alam naman po natin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, mga kababayan. Ngayon, tingnan po natin ang report naman ni Vince Dizon nung tinanong siya ni Bam Aquino tungkol sa classroom na natapos na, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Vince Dizon, mga kababayan, nung pagtatanong naman ni Bam Aquino tungkol dyan sa classroom na yan, mga kababayan. Tingnan po natin siya, mga kababayan. For 2025. At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang ito ba no? Ang baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October 22 pa lang ang natatapos nila, mga kababayan. 2025 na ito. For 2025 siguro, ang pangako nila 1,800 na classroom ang nagagawa. 22. Pero nung pangako ng presidente, 22,000 tapos na at nagagamit na ng estudyante. Pagdating ng katapusan ng taon na ito, ng panunungkulan ng ating kagalang-galang na presidente, ay 40,000 classroom ang matatapos na. 2025 na po. Matatapos na ang 2025, 22 classroom pa lang ang natatapos nila. Saan yung pera, mga kababayan? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Tuloy lang natin tong pag-aano nila, mga kababayan. na, Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues ho natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sek, naging priority ang flood control for the past year. Totoo po yan. Kasi bakit? Nandun ang pera mga kababayan. So, pakinggan naman po natin ngayon ang ulat noong nakaraang taon ni BP Sara, mga kababayan. We go now to the minority and Regarding we now po doon recognize sa- Representative Alan T., who I don't think is here. Regarding po doon sa ano naman po ni BP Sara, kung bakit ba nagkakaganito ang gobyerno natin, mga kababayan. Pakinggan po natin itong report ng GMA7. Balikan lang po natin ang mga issue, mga President Sara Duterte, House Speaker at isa pang kongresista ng pagkontrol umano sa national budget. Binanggit pa niya ang umano'y paghingi ng ilang kongresista sa parte umano nila sa 5 bilyong pisong budget para sa mga classroom noong 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng inilabas na video ng kanyang tanggapan laban kina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito ay dinetalya niya ang umano'y issue sa national budget na isa sa mitya ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Halos 2 buwan na ang nakalilipas. Noong 2023, may mga kongresista umanong lumapit sa kanya para humingi ng bahagi nila sa 5 billion pesos na nakalaan sa pagpapatayo ng classroom ng Department of Education. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito.
Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung Yan mga kababayan. Yan, ganito nilapastangan ng pondo ng bayan. Mga kababayan. Pero walang pumick up na mainstream media rito mga kababayan. Tanging SMNI lang yata ang naglabas nito. Never nga nila itong pinalo up sila Romualdez at saka Saldico rito. Never nilang tinanong mga kababayan. Dito pa lang po, makikita na po natin kung saan po talaga killing ang mainstream. Ito lang, binalita lang dito, pero hanggang balita lang. Never nilang tinanong ang Saldico at si Romualdez regarding sa issue nito. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. At bakit hindi inaksyonan ng ating Pangulo ito? Kaya nga po napilitan na siyang mag-resign sa DepEd kasi nga po ayaw na niyang magamit. Kasi ang aprobado po ng Presidente, 5 billion. Nung may lumapit sa kanya, di umano, inihingi kung magkano ang kanila, hindi niya binigay. Pagkos, ang ginawa ng mga hayop ng mga congressman, ginawang 15 billion, mga kababayan. So, lumaki pa. Naging 10 billion pa ang kanila. Ang napunta kay BP Sara, yung 5 billion na inilabas ng presidente, pinirmahan ng presidente. Ganito kadayukdok sa kwarta ang Kongreso, mga kababayan. And yet, wala ka man lang matanong ang mainstream media regarding sa issue na ito. Bakit kaya? Saan kaya ang ACT teacher, ang Makabayan Bloc, ang mga makakaliwang grupo na walang ibang tuniligsa ang mga nanunungkulan sa gobyernong ito? Bakit hindi nila matuligsa yung panahon na sinisiwalat ni BP Sara ang isyong ito? Bakit kaya, mga kababayan? Dahil ba kinuha na sila lahat ni Romualdez? Tingin ko lang po nito mga kababayan, matalino po to, sobrang talino nito ni Romualdez, mga kababayan. Bago po siya naging speaker, o pagkat speaker na siya, inipon niya na lahat. Kasi usually po, yung Kongreso, debate po yan, awayan po yan, balitaktakan po dyan. Ang ginawa nitong kinuha niya, inipon niya muna lahat, pati sundalo, pati media, para hawak niya lahat, mga kababayan. Ganito katalino itong speaker natin. Diba po? So ngayon, nung hawak niya na lahat, pag mag-ingay kayo, hindi ko i-release ang pondo niyo. Yun po siguro ang ginawa nito ni Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya, nakakakilo sila ng maayos doon sa loob ng Kongreso. Hawak nila media, hawak nila sundalo. Alam nyo naman po, may umiikot dyan na video na sa sundalo. Alam na ba natin na mayroon talagang bayarang media? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Pero never nilang tinanong dito tungkol sa issue na ito ni BP Sara. Bakit kaya, mga kababayan? Bakit hindi pinatulan ng presidente ito? Nung sinabi ni BP Sara ito, mga kababayan. Hayagan na po kung paano nila nilulustay ang pera ng bayan. Budget ng isang departamento, lalapitan para hingin ang kanila. Ang hindi mo binigay, dinagdagan pa nila, doble pa doon sa hinihingi nila, mga kababayan. Ganun ka, dayukdok sa kwarta ang nasa Kongreso, mga kababayan. Doon po, makikita nyo po, pero wala ang reaksyon. Ang presidente, ang media, walang follow-up dito sa ano na ito ni BP Sara. Ano kaya ang nangyari sa media natin? Nakatahi na kaya ang mga bibig nila? Ang mga ACT teacher, ang mga makakaliwang grupo, ang mga dilawan. Bakit? Yung mga dayukdok dyan sa daldal dyan sa mga ano, kaya lang, siguro Duterte kasi, mga kababayan.
Di ba po? Yun po ang buong katotohanan, mga kababayan. Niluloko po tayo ng gobyernong ito. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. So, palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0.